happy pa rin si nanay. Halika, kausapin natin ang totoong breadwinner of the day. Ang totoong breadwinner na tour guide ay si Siya pala. Marie Claire Euro. Marie, ano yon? Yung hindi mo masyadong sinasadya mo, hindi masyadong galingan. Hindi ka talaga nagpahalata kanina. Kasi po yung vegan po talaga, ang ano ko po talaga sa Batangas, Oo. Pagsanghan, Manila, and Tagaytay. Pero yung vegan, hindi pa po ako nakakapunta talaga. Manila Actually, lang sinabi ako. mo yun doon sa Kilatis Apo. nung tinanong ka ni Jared. Yung mga napuntahan niya Pero nagsabi pala siya ng totoo nung unang natin siyang kinausap. Correct. Yung sa mga pinagtatrabahuhan niya, mga pinagtuturan. First time niya pala talaga sa vegan. Sa bigas. Kaya kinabahan ka ba? Oh, na-shock po ako bakit yun. Sana yung luneta na lang. Mas alam niya yung luneta. Luneta. Oo. Pero ilang taon ka ng breadwinner? Simula po 18 years old ako. Ngayon ay ilang taon? 32. 32. Ay, napakatagal mo na rin Mahaba palang na, breadwinner. Bakit sa'yo napunta ang obligasyon ng pagtataguyod para sa pamilya? Kasi 18 po ako, iniwan na kami ni Papa sa mga kabilang bahay. Tapos yung ate ko po, nakipag-live-in sa jowa. Kaya ako na po yung pangalawa at ako na po yung tumutulong sa mga kapatid ko. Naulinigan ko sa kwento niya. Nung simula, kayong dalawa ng ate mo, Apo. nag-usap kayo na parang magtulungan kayo para itaguyod yung pamilya Apo. nyo. So, nung simula, dalawa kayo. Apo. Tapos bigla siyang nawala. Tapos sa'yo naiwan. Mag-isa yung Apo. obligasyon. Anong pakiramdam no na parang naiwan kang mag-isa? Nagalit po ako. Alam niya naman po yun eh. Nagalit ako sa kanya pero okay naman. Tanggap ko naman kasi mas okay mas gusto niya yung pamilya niya buo. Kaya po, tanggap ko yun na ako na. At saka, katulad ng lagi natin pag-usap, may kanya-kanyang rason ng mga tao eh. Kasi syempre yung ate niya, di ba, inaasahan mo siya. Pero nung bumuo siya ng sarili niyang pamilya, obligasyon niya na rin na tutukan ang kanyang pamilya. So, di ba, gustuhin niya man, pero lalo na sa hirap ng buhay, kailangan mong talagang mamili kung sinong ipaprioritize Yes. mo eh. Kasi kung di pare-pareho kayong Bababa. Pareho kayo babagsak. di ba? Sino bang namimili kung sino ang breadwinner? May ganun ba? Bakit sa'yo napunta? Did someone ask you to do it na, ikaw na ha? O nagkusa ka? Paano nagiging breadwinner ang isang miyembro ng pamilya sa kaso mo? Nagkusa po ako eh. Kasi nagka-boyfriend din naman ako pero hindi ko sila kayang iwan. Hindi ko uunahin yung lalaki para sa pamilya ko. Priorities. Minsan talaga na tinitimbang mo kung ano yung mas mahalaga sa ngayon. Choices, di ba? May kanya-kanya silang choices. Yung ate niya, choice niya yun, na iginalang niya na rin naman, di ba? Tapos siya, pero choice niya, karapatan niyang mag-love life, pero hindi ko kayang iwanan ng pamilya. Yeah. So, maraming times na ile-let go mo talaga yung relationship mo for your 2 family. times na po. 2 times. 2 times na iniwan ako nung lalaki kasi dahil sa pamilya ko. Hindi mo kayang mag-focus dun sa inyong dalawa. Kasi po, pag may relationship ka po, di ba, dapat focus ka sa kanya. Pero, hindi ko po talaga kaya. Kasi kawawa naman sila kung wala ako. Kaya po, nakipaghiwalay na lang po. Iniwan ko po. Pero paano naman yung pansarili mo? Panili Yeah. mong Diba? kaligayahan. Tsaka gano'ng kasakit yun? Kasi for sure, na-in love ka din. Oh, broken hearted nga ako. Ngayon, di ba? How painful is that? Yung letting go of a person you love so much. Letting go of your happiness. Yes, parang personal. Oo, di ba? pinatay niya yung sarili niyang kaligayahan. Paano mo yun hinaharap? Itong huli po, as in, gusto ko na mag-give up. As in, wala lang akong ginagawa kundi uminom. Tapos iyak po ako ng iyak. Tapos napansin ko, parang hindi pala pwede. Kawawa naman yung anak ko, tapos yung mga kapatid ko. Kung susuko ako. Tapos nagising na lang ako na, ay hindi pwede. Kailangan ko bumangot ulit. Ilan ang itinataguyod mo ngayon? Sino-sino? Yung mama ko po, tapos yung kapatid kong nagko-call center. Kasi kaka-start niya lang po eh. Wala. Ngayon pa lang siya magsisimula magtrabaho. Hindi, naka 1 month pa lang, pero pambayad pa lang sa utang yung kita niya. Tapos yung kapatid kong senior high pa, tapos kapatid ko sa labas na senior high din. Tapos 2 kong anak. May Pati dalawang yung- anak na siya. Madami. Pati yung kapatid mo sa labas, Kasi- ikaw ang bumubuhay. Kasi po, Bakit? patay na po yung papa ko. Ayun po yung habilin niya sa akin. Huwag ko pabayaan yung kapatid ko sa labas. Kasi yung mama niya, Grabe, no? Grabe yung laki ng puso mo. Totoo. Di ba? Kasi ang hirap yung
mag-provide ka lang for your own family, ang bigat na nun, di ba? Tapos inako mo pa, pati yung bunga ng minsang hindi magandang ganap sa pamilya nyo. Ang laki-laki ng puso mo. Correct. Kasi nakakabilib yun yung kapatid mo sa labas. Kung tutusin, hindi mo siya obligasyon. Pwede mo Pero- sabihin, may nanay naman siya. Correct. Ba't di siya umano, di ba? Pero inako mo pa rin, di ba? Kasi po yung mama niya, hindi siya priority eh. Kaya po, ako na yung kumuha. Kasi kawawa naman siya, di ba? Kung pababayaan ko. naman. Ano-anong mga pinasok mong trabaho para makapag-provide for the family? Nag-service crew po ako, tapos nag-tour guide. Tapos gumagawa rin po ako ng negosyo. Pero sa sobrang malas po, lagi pong... Parang nagsugal ako eh, lahat bagsak eh. Lahat ng negosyong tinatry ko. Nagsugal ka para sa negosyo, Opo. pero lahat bumabagsak. Opo. Nagsugal, ibig sabihin, nadami siyang Oo. sinubukan. Oo, tinry niya ng tinry. Meron pa akong nalaman tungkol sa'yo na parang, nung nagkaroon ka, binigyan mo yung mga, may kapatid ka o mga kapatid na binigyan ng pagkakataong magtrabaho o magnegosyo. Yung bilang po sila ng second hand na motor para maglalamove. Para kami May racket. Para may racket. Para may katulong ka sa na kumikita. Kaso po sa 1 month lang silang masipag eh. Sa 1 month lang masipag. After 1 month, Ayaw na. tapos binenta. Binenta yung motor na binigay mo. Alam mo. Hindi. Ano ginawa nila sa pera? Nung Hindi ko rin pinibenta? alam. Hindi mo na rin alam. Marami. Minsan akala ng mga tinutustusan natin, yung parang akala mo ang pera ay pinupulot lang. Ganun kadali kunin, Diba? no? Kasi mabilis na naman magbigay, lalo na pag isa kang breadwinner, yung, ay kawawa naman siya, meron naman akong sobra, bibigay ko to. Kasi mabilis mo pakawalin yung perang hindi mo pinaghirapan eh. Oo. Yeah. At saka yung nasanay ka kasi na meron namang gagawa para nagbibigay. sa iyo. Oo. Kaya, 'di ba? Maraming ganyan eh, yung binigyan mo naman ng pagkakataon, 'di ba? Kahit yung simpleng mga puhunan sa negosyo, o bibigyan kita ng puhunan para makapagsimula ka. Yung sa simula lang, hanggang simula lang, tapos magugulat ka, napabayaan na rin. Tapos hindi pa nasabi. So katulad niyon, maraming ganyang istorya. Yung binigyan ng pangnegosyo, pang motor, tapos Totoo. binenta yung motor na hindi niya alam. Pag ganun ang nangyayari, anong Ay, nung una po, galit na galit ako. Pero si mama ko kasi, sabi niya, wag ko nang awayin eh, ng kapatid ko. Kaya, okay. Kailangan ako lagi umintindi. Hindi ako pwedeng magalit. Kasi si mama kasi, favorite niya yun. Favorite niya yung kapatid ko na nagbenta ng motor. Sorry, ma. Ikaw, hindi ka ba paborito ng mama mo since ikaw naman yung nagbibigay? Hindi. Anong pakiramdam? Sino ang pahinga mo sa dami na nangyayari sa buhay mo? Mga anak ko na lang. Yung nagbibigay sa'yo ng lakas, ng inspirasyon. Kayo mga breadwinners, you always feel tired. But do you feel loved? Ano po? Lagi nakakaramdam kayo ng pagod eh. Pero nararamdaman nyo rin bang minamahal kayo nung pamilyang itinataguyod nyo? Parang mahal lang kasi nila kapag meron ako eh. Sa tingin mo ba kung hindi ka na nakapagbigay, papansinin ka pa rin ba? Mararamdaman ba yung pagmamahal nila? Hindi ko po alam. Paano mo hinaharap ang araw-araw mo sa ganyang mga pakiramdam, sa ganyang mga naiisip? Paano mo hinaharap? Nagiinom na lang ako para hindi na ako makapag-isip. Para matulog na lang. Hindi natin ina-encourage yun na yung pag-inom. Pero alam mo, yun talaga, maraming Di ba katulad na na-share ko ng isang araw, Yes. yung mga nakakausap ko, mga construction workers or security guards, pagkatapos ng duty nila, shot sila kahit konti para antukin sila agad. Para bagsak na. Kasi pagod na yung katawan, tapos pag-uwi, mag-iisip pa yung utak, gusto nila mapagod na din para diretso tulong pahinga na lang. Yeah. Wala nang iintindi. Still, hindi natin ina-encourage yun. Correct. Pero, yun ang Pangtawid nila eh. Kailangan Pangtawid. tumakas minsan eh. Kasi Takas talagang yun. mababaliw ka na eh. Sa ganyan, tatakas ka. Pero, wag mo ring uugaliing lagi kasi yung kalusugan mo, Oo di naman, mahalaga. liver mo. Diba? Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. You have to take care of your health. Especially you have kids. Diba? Actually, kasama niya rito yung kanyang 2 anak at 2 kapatid. Nandito rin ngayon sa studio. Nasaan? Ayun sila. Yung naka-red. Maaari kayong tumayo. Pwede tumayo. Tayo. Ayan. Baby boy pa pala yung ilang taon na siya? 6 po. Korean din siya. Korean. Ako Rian. Hi. Ryan, kausapin mo, Ryan.
Ay, hindi siya marunong mag-Korean. Ay, hindi pala siya marunong. Nagtatagalog na. Tagalog. Anong pangalan niya? Nathaniel. Nathaniel! Bakit po? Ay, Bakit po? Siyempre, tinatanong natin. Nakausapin natin siya. At sumasagot yung mga bata. Minsan di sumasagot kasi lagi nasa gadget. Correct. Tama yan, Tinawag mo siya Tatanungin eh. bakit. Kasi ang gwapo mo. pogi mo. Pogi. Nathaniel! Magkano ang buko pandan sa Nathaniel? Ay, sorry. Hindi, kasi masarap ang buko. Magbubuko yung Masarap Cute yun. niya. Nathaniel. Nathaniel, ito si mami mo. Minsan naman nakikita mo malungkot si mami? Pagod na si mami? Opo. Love mo si mami? Opo. Alam mo, love ka ni mami, no? Opo. Oh, love ka ni mami at saka gagawin lahat ni mami para sa'yo, no? Sinasabi mo kay mami lagi, I love you? Opo. Amang nag-forward siya. Pwede ba naming marinig ngayon? I love you. Love you. Meron ka bang gustong sabihin sa mami mo para hindi na siya mag-cry? Eh, siya nga nagka-cry back yun. So, paano? Hindi ka yung I love you, madami na yun. Correct. Diba? Maraming ibig sabihin yan. Yeah, oo. At saka, yung I love you na yun ng anak mo, isang pangungusa pero pinupuno ka Opo, nun. sobra. Tanggal pagod mo dun. Sa mga kapatid, narinig nyo yung mga ibang nasabi ngayon ni Marie Claire na syempre may mga iniinda siya, iniisip, nararamdaman. Anong gusto nyong isagot dun? Ate, sorry kasi nung nakaraan nag-away tayo. Hindi ko naman gusto awayin ka. Alam mo, mahal na mahal kita. Ikaw yung kumuha sa akin sa probinsya. Ikaw nagpaparal sa akin. Kaya ngayon, nag-aaral talaga ako ng maayos para tulungan kita pag nakatrabaho na ako. Maraming salamat. Ikaw ba yung binigyan ng motor na binenta? Hindi po. Hindi siya. Pinagbintangan mo naman. Hindi siya. Bakit Kasi gusto ko sana kobrahan lang. Hindi siya. Isa lang. Pupunta dapat dito pero nagbubuk ng angkas. Hindi. Oh, yun. Si yung kapatid naman na dalawa. Si Mary Anong gusto Shane. mo- Ay, yung anak. Anak ba yun? Ito. Yung nasa gitna ay si? Mary Natalie. Si Mary Natalie. Siya Anak po. Anak panganay. Mary Anak Natalie. Panganay. Ngayon, nauunawaan mo ba? Aware ka ba sa mga pinagdadaanan at nararamdaman ng nanay mo? Opo. Nakikita ko po siya minsan umiiyak sa kwarto. Kinakausap mo ba siya pag umiiyak siya? Hindi po. Dahil? Nahihiya po ako. Oh, ano isa sa yan. palagay mo yung pwede mong gawin para makatulong ka kay mama? Mag-aral po ako ng maayos. Siguro maganda rin kausapin mo siya para malabas niya sa iyo yung mga mga konting problema, 'di ba? Makatulong din sa kanya. Opo. Sana magkaroon ka makahanap ka ng lakas sa puso mo. Kasi 'di ba yung iba kasi nahihiya, 'di ba? Hindi sanay. Yes. Pero kailangan makahanap tayo ng lakas sa puso natin para at least masabi natin sa mga taong mahal natin ang totoong nararamdaman natin. Lakas para makinig, 'di ba? O kahit yumakap man lang. Kasi Yun, minsan yung malaking yakap bagay maraming yun. mensahe din Oo. doon, 'di ba? Ugaliin natin, inormalize natin yumayakap sa ating mga magulang. Normal na normal sa ating nakikipagyakapan at nakikipagbesuhan sa ating mga kaibigan tuwing nakikita natin. Tuwing naghaharutan tayo, pag magkikita tayo, pag maghihiwalay tayo, normal na yumayakap, bumibeso, at nagte-text pa yan ha. Good night, nakauwi na ako, Correct. ingat ka. Gawin din nating normal na ginagawa yan sa ating mga magulang, sa ating mga kapamilya, lalong-lalo na sa mga pagod na. Kasi malaking bagay yan sa kanila. Okay. So, gusto namin pagaanin ang kalooban mo. Pagaanin kahit katiting ang iyong mga bit-bit sa sarili, 'di ba? Ang dami mong ginagawa, rumaraket ka, nagto-tour guide ka lahat para makapag-provide for your family. Bukod sa, syempre alam natin yung minsan mag-abot tayo ng pera. Abutan natin ng pera. Tumulong tayo sa pamamagitan ng pera. Maganda yon kasi kailangan talaga niyan. Pero mas mahalaga din kung bibigyan natin sila ng pagkakataong magkaroon ng karagdagang kita. Kaya ngayon,
bibigyan ka namin ng dagdag na racket. Kasi mahilig ka daw Apo. tawag dito? Resell? Ako, online seller. Mag-online selling, ayan. Kaya kinausap ko yung aming mga kaibigan dito. Ayan, si Miss Ana Magkawas. Nakiusap kami na baka pwedeng humingi ng tulong. Kaya naman, bibigyan ka namin nila Miss Ana Magkawas at ng Showtime ng negosyo package. You know? Lux Slim and Lux Skin worth 112,000. Wow! Ang dami niya. Yan, may beauty juice, gluta, soap. In demand yan, ha? Ang dami mo ibili niyan. Soap, drink for kids. Kaya maraming salamat, Ana, Lux Slim. Maraming salamat. At saka, hindi lang yan. Dagdag racket pa, negosyo package din from Sante Barley. Yun, oh. Free membership plus 50,000 worth of Sante Barley products and exclusive access to top-tier training for her own Sante business. Magkakaroon ka ng negosyo. Sakto pala yung damit niya eh. Yes. Yes, ganyan ang kulay. Oo, kasi ganyan ang kulay ng drink ng Sante Barley na iniinom ko. Iniinom ko yung Sante Barley rin eh. Kaya maraming salamat, Sante Barley. At 10,000 worth of clothing para sa dalawang anak mo, para sa nanay mo. Di ba gusto mo yan eh, nagre-regalo ka sa kanila? Pamasko ko sa kanila. Ayan. At saka bibigyan ka namin ng bagong sapatos. Thank you. Simpleng lambing lang para sa iyo yun. Thank you po. Yan, Okay ka ba yung doon? sapatos ni number 1 tsaka number 3. Bago yan. Bago. Anong gusto mong sabihin? Masaya ka ba dun sa mga bagong negosyo, dagdag racket mo? Opo, malaking tulong po talaga yun sa akin kasi wala ko masabi kasi sobrang thank you po talaga. Kasi nung nag-audition ako dito, nakuha ko agad. Hindi ko nag-aakalain. Sinasabi ko na lang ako, para sa akin to. Nararamdaman ko yung lungkot mo. At saka, syempre yung pamilya mo nalulungkot din na nakikita nilang ganyan ang pinagdadaanan mo. Gusto ko kayong maging masaya. Kung meron kayong chance, kung gusto nyo, tonight o sa mga susunod na gabi, kung gusto nyo, patatawanin namin kayo. Pumunta kayo sa Vice Comedy Club, ililibre ko kayo Yun, buong oh. pamilya. Ay, no? Tumawa ka lang kahit isang gabi. Tumawa ka lang. Gusto kong tumawa ka. Kasama mo yung anak mo, yung mga kapatid mo, baka magsimula ito ng bonding moment ninyo. Pag-usapan niyo yung mga nakakatawa sa bahay. Yun. Okay, God bless you. Nakikita ka namin, ipinagmamalaki ka namin, at pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat. Fred, tinatanong lang kasi ni Marie Claire, kasi binigyan mo siya ng negosyo package. Pupunta sa Vice Comedy Club. Pwede siya magbenta doon nung... Sa labas. Sa labas. Makakagulo ka sa show. At saka Claire, ako gusto ko lang sabihin din, bilang isang nanay, at ikaw ay nanay na rin ngayon, paborito ka ng nanay mo. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya malakas ka at kaya mo. Kaya paborito ka rin niya at baka hindi mo alam, pinagmamalaki ka niya, hindi mo lang siguro nakikita. Diba? Love na love ka. Pero meron din naman talagang hindi. Hindi. Ibig ko sabihin, alam mo, hindi. O, kaya kung paborito nyo, iparamdam nyo. Oo. Hindi yung Minsan ibang kailangan- marami pa yung nagsabi. Oo. Ipaparamdam yun. Sabihin din Nakakaliwanag. natin na I love Kasi you. hindi, papaliwanag ko lang din. Kasi Yeah. minsan ng mga nanay, nagiging paborito nila, it's either yung pinakamahina Oo. or may Inaalalayan, kailangan, no? inaalalayan. Kaya inaakala ng ibang anak na yun ang paborito. Pero alam ko, I'm sure, sa puso ni nanay mo, pinagmamalaki ka niya. Kaya ako bilang nanay, ako proud sa'yo. Oh, di ba? Kaya palitan mo yung birth certificate mo, lagay mo yung pangalan niya. Siyang amin ni nanay. Yeah, hindi, totoo naman yun. Wala yun, Talagang ano, yun. hug For mo sure, na. Proud mahal kami naman sa'yo. tayo ng mga Correct. pamilya natin. Iparamdam lang kasi Oo, natin para iparamdam alam. natin. Minsan sarap marinig Sabihin, eh. iparamdam. Oo. Para hindi na si Chang Ami yung nagsasabi, di ba? Sa inyo namang galing. Kaya mga nanay, iwas-iwasan din po natin ang pagtalak. Oo, mahihayin Pero kasi mga kami, nanay. dahil yung showtime, saludo kami Oo, sa'yo. Pilit kami paborito ka namin. Jaren, may gusto kang sabihin sa kanya? You deserve all the best. That's all I have to say. You deserve all the best. I know my mom has worked so hard as well. You kind of remind me of her. And whatever's meant for you will come to you. Ganda nun. Whatever is meant for you will come to you. Iikot din ang gulong ng palad. Yes. Maraming Asahan na. salamat din kay Jaren Garcia. Thank you, Jaren. Keep up. Madlang people, muli ang ating breadwinner na tour guide, Mary Claire! Ang mga namulat sa kahirapan, patuloy na magsisikap para sa mas magandang kinabukasan. Ito ang